Yan, hello. Hello mga ka-BTP. Magandang hapon sa inyo lahat at welcome sa panibago nating live stream. Eto na nga. Okay, palitin nga natin yung mukha ko nakakaya. Eto na nga. So, ginagawa ng mga Garcia at yung mga tao niya, parang nagda-damage control, no? Para sila nagda-damage control. So, ang pinofokusan talaga nila is yung mga di umano, naabuso doon sa pag-raid, dyan sa alleged pogo dyan sa Bagak, Bataan. And well, nababanggit din naman nila no, yung mga kaso na pwedeng ikaso sa kanila, pero hindi ganoon ka-often. No, mas focus talaga sila doon sa mga di umano naabuso ng PAOK. Alright, so yan po yung pag-uusapan natin ngayon. At pag-usapan po natin ito ngayon, no? Kasi dito, sinasabi nga na iginigit nga nitong side nila Garcia, no, ng mga Garcia at ang kanyang mga tauhan na wala naman doon kinakaso and legal daw yung mga tagtatrabaho ng mga foreigner diyan sa Pogo di umano sa Bagak. Okay, so panoorin natin to. Si Attorney Cherry Ann de la Cruz, Legal Counsel ng Central One, Bataan PH Incorporated. Magandang umaga po, Attorney! Magandang umaga po, kabayan, at saka sa mga nakikinig po sa inyong show. Opo. Ano ba ang latest dito sa issue na ito? Actually, ongoing pa naman daw ang kanilang investigation, pero as of now... Sino yun? Sinong di-imbestiga? Ang PAOK daw po. PAOK, okay. Pero as of now, wala pa naman kami... Kasi nga sinabi nung, di ba may nilabas silang video na sinasabi ng PAGCOR na wala namang lisensya na kinukuha sa kanila itong di umano ay Pogo na ito sa Bagak, no? Di mas maganda nga yun, no? Na-confirm na wala talaga silang license from PAGCOR. Diba? Parang pumapapurpa ngayon sa investigasyon yung ginawa nila na paglabas ng video na to. Nare-receive na kahit anong kaso, except po yung sinampa nila sa mga allegedly sinagip na foreign nationals, pero nasampahan po ng what we call undesirability. Yun lang po, bali yung kasong na naisampa ngayon ng PAOK sa amin. Okay. Ayun ba mga foreigners na yan ay malinaw po ang kanilang mga hawak-hawak na record nila? Sila ba legal? Yes po, no. Lahat po yung foreign nationals na yan ay dumaan po sa proseso. Nag-submit ng lahat ng requirements sa AFAB o yung Authority of the Freeport Area of Bataan. At bago to na-endorse sa Bureau of Immigration para ma-issue ng karapatan. Ngayon, ginigit nila na legal nga. Na legal nga yung pagtatrabaho nitong mga foreign workers na ito dyan sa Bagak. Di man ay Pogo dyan sa Bagak. Ano? Pero mamaya, i-debunk natin yan. Sa pangalawang video na papanoorin natin. So, tuloy natin to. Ang working visa. So, nang chinek po sila, lahat po sila ay may tamang employment permit at alien employment permit at po yung kanilang visa po. So, kumpleto po ang papeles nila at legal po ang kanilang pananatili po sa Freeport area ng Bataan po. Nasaan po sila ngayon? Dahil pinakawalan mo yan, nasaan sila? Of course. So, ito sa mga nagtatanong kung nasaan na ito mga foreigners na ito, nandito po yung sagot. Contrary po, no? Marami po nagpapalabas ng mga haka-haka. Nandito po sila sa aming kustudiya at nandito po silang lahat sa Pilipinas. All accounted for. Ilan ho lahat? All 41 of them. 41. At yan, nandiyan pa ho yung 41? Yes po. Wala pong tumakas or nawala. We're all accounting for them and hawak po namin silang lahat. In fact, nag-file lang kami last week ng counter affidavit sa Bureau of Immigration. Anong laman ho ng counter affidavit nyo? Unang-una kasi nga po, ang kaso sa kanila is what we call undesirability, no? Sinabi lang po namin talaga doon na ang pananatili nila sa Pilipinas ay legal, kompletong papeles nila. They are not considered undesirable aliens kasi wala naman po silang ginagawang krimen or ginawang krimen
na related sa kanilang pagtatrabaho. Lahat Walang ginawang krimen, pero sinong gumawa ng krimen? Diba? Kasi may nakuha may nakita mga sugal na walang permit from PAGCOR. So, walang ginawang krimen itong mga foreigners na ito. Meron lang talagang isa na wanted sa Indonesia na nagtatrabaho di umano dyan sa Pogo na yan. po ng papeles nila ay legal. Legal. And at the, yes po. And at the same time naman po ay yung stay nila sa Pilipinas, hindi po totoong madali sila makakatakas, no? Dahil lahat po ng pasaporte niyan ay nakasubmit sa Bureau of Immigration. And at the same time, may whole departure order po yan. Lahat po sila may whole departure order? Yes po, lahat may whole departure, lahat po may ang passport na sa Bureau of Immigration. At the only time Tama lang naman yun. po na pwedeng makaalis yan at may balik ang passport is pag natapos po ang kaso. Alam naman po natin, no, na may proseso po lahat. Nasa Constitution naman po ang karapatan na yan na sumunod sa due process, equal protection, and of course, yung karapatan magpiyansa. All of them are provided for under our laws. Opo. So katulad ng mga Pilipino natin abroad, pag nakasuhan sila, meron din silang sinusunod na proseso. Ganun din po sa mga foreign nationals na nagtatrabaho naman po dito sa ating bansa. So, guarantor pa rin no si Congressman Albert Garcia sa mga tao niya? Actually, no, ang tawag po dyan is recognizance. Dalawa po kami ni So, hindi daw garantor ang tawag. Kasi sa unang lumabas sa balita, garantor ang tawag nila. Pero sabi dito ni attorney, recognizant daw. Recognizant. Okay, tuloy natin. Congressman Abet na nag-recognizant sa kanila. Anong ibig sabihin nun? Kasi mas naintindihan namin ang garantor eh. Sige po, sir. No? Ang recognizance po kasi is a type of piyansa. Actually, ito po yung pinakamahirap na piyansa kasi po ito is hindi po yung di ba? Yung recognizant daw, ito yung pinakamahirap na piyansa. So, ito yung ginawa ni Abet diyan, ni Congressman Abet diyan sa mga foreigners na yan. Kaya niyang gawin niya sa mga Pilipino. Ngayon, ang tanong diyan, nagawa mo ito sa mga foreigners, Congressman Abet, paano naman yung mga nawalan ng trabaho? Ano naman gagawin nyo? Hanggang sa ginagamit nyo lang? Ginagamit nyo lang ba para kunin ang simpatya ng tao na sila ay naabuso, na sila ay nawalan ng trabaho? O ano pa ang kaya nyong gawin para sa kanila? Mabibigyan niyo ba sila ng panibagong trabaho? Yun sana. Di ba? Sa makakaalis ang tao kasi kayo mismo ang nagsasabi sa gobyerno na nasa kustudiya namin po sila. Okay. And kung ano't ano mangyari is kami po ni Congressman Abet ang mananagot. Okay. Hindi po to mas simple. Diba sobrang bigat ng responsibilidad na ginawa nito ni Congressman Abet para sa mga foreigners? Ano ang nasa likod? Bakit kailangan mong gawin yan dyan sa mga foreigners na yan? Bakit? Kasi yun yung tanong ng marami. Bakit mo kailangang i-recognisan itong mga foreigners na to? Sino nag-utos? Meron ba? May nag-utos ba? Diba? Nasabi ng iba na magbayad ka lang ng pera, bahala na sila, no? Because if you just pay a bill, bahala sila. Kahit saan sila pumunta, pwede. At walang mananagot po kung mawala sila sa Pilipinas. But sa recognizance po, is kami po mismo ang mananagot. Responsibilidad ninyo na siguraduhin na hindi makakatakas, hindi makakatakbo itong mga tao na ito. Ito, no, guys, no, para gawin niya ito sa mga foreigners na ito na nakuha dyan sa Di Umano'y Pogo na yan, para gawin ito ni Abet Garcia. Di ba? Sa tingin niyo wala silang, gaano ba kalalim yung relasyon nila dito sa Di Umano'y Pogo na ito? Di ba? Gaano ba kalalim yung involvement nila dito sa Di Umano'y Pogo na ito? Bakit nila ganun pinoprotektahan itong Di Umano'y Pogo na ito? Di ba? Bakit? Asosyo ba kayo dyan, mga Garcia? Or isa kayo sa may-ari? Or baka naman kayo yung may pinakamalaking shares dyan. Kaya ganyan ninyo ipinagtatanggol itong Di Umano'y Pogo. Ako hindi ako naniniwala na ang concern ninyo ay doon sa mga manggagawa. Ang hirap paniwalaan na ang concern ninyo ay nandoon sa mga empleyado na nawalan ng trabaho. Kasi kung talagang concern nyo sila, unahin ninyo mahanapan sila ng panibagong hanap buhay. Di ba? Hindi yung parang nagagamit pa sila. Parang hindi ko kayo pinagbibintangan na ginagamit ninyo. Sinasabi ko lang na parang ginagamit nyo pa itong mga empleyado nito para linisin yung pangalan ninyo. Di ba? Sa mga Garcia. Ito, di ba? Yung recognizance.
Yes po, yes Ayun. po. Hindi po sila makakaalis. And for the record naman po, no, wala naman po sa kanila, sa 41 na yan, ang masasabing gustong tumakas. In Oh. fact, all of them wants to see this case through para malinis yung kanilang pangalan dahil sila naman po ay legal na nagtrabaho sa Pilipinas. And kung ano man is at maging desisyon after ng kaso is willing po sila na lumabas ng bansa. Sa natatamang proseso din po. Hindi po sila tatakas kahit ano pong lumalabas na mga balita po. Nandiyan pa ba ho yung Indonesian na hinahanap pala ng National Police ng Indonesia at saka Actually, Malaysian? yan ang gusto kong i-clear, no? Yung Oo. Indonesia na yon na nag-iisa, wala po kaming alam na may involvement sa kahit anong Okay. kaso. In fact po, yung kanyang red notice, sinasabi nila na Ito. Sinasabi nila na wala silang alam doon sa record noong Indonesia na yan. Na wanted nga sa Indonesia. Nang tumakas, no? Tumakas. Siyempre, pwede nilang sabihin na wala silang alam. Di ba? Ganun naman talaga eh. Pwede mo namang itanggi yan eh. Karapatan nyo naman. Pero hindi sinasabing alam nyo talaga ha. Kaya lang, critically thinking, baka naman alam nyo pero kailangan nyo lang itanggi. Parang ganun. Di ba? ano po to, wanted is lumabas lang po noong September. And this is way after po nagkaroon to ng 9G visa at na-determine na wala siyang kaso noong time na in-applyan siya. Hindi ko po alam, no, kasi naiwan po yan sa PAOK. Hindi po namin yan pinyansahan, hindi po kami nag-apply na mapiyansahan yan o mapalabas yan. Kasi para po sa amin, niloko din po niya yung kumpanya na Oo. nag-apply siya at hindi po namin Kasama ba nalaman yun sa na 41? We, Nandito pa ho yan. Itong si Salman. Yung 42 po yun eh. Hindi po namin yan kustodiya. Kustodiya po ng PAOK yan. Itong Indonesian. Yes po. Ay, how about Yes po. yung tatlong Malaysian? Actually, kurikin ko, no, yung tatlong Malaysian na yan, nasa sa amin po. Okay. In fact, ang kaso po ng mga Malaysians na yan ay, I think, bata pa sila, parang yung isa nga 8 years ago, na pinag-fine lang po sila ng Malaysia dahil naglalaro sila ng lottery. Fraud at saka illegal gambling operations. Wala po, hindi po. Hindi po yun ang kaso ng tatlong Malaysians na yan. Yung isa, 17 pa lang yata siya nung una siya nakasuka. Naglalaro po ng lottery. Wala pong fraud. There is no such case against them na fraud po. Paano nyo nasabi ho yun? Pina-verify din po namin. Sa Siyempre Malaysian government? Opo, pina-verify po namin. Merong isa, nakasampahan siya, I think, ng kaso. mas maganda government na mag-verify niyan. Para malaman natin kung totoo ba talaga itong sinasabi ni attorney. Gumamit ng droga, but he was still 17, which was 17 years ago, which is 8 years ago. Okay. Naging user yata po siya. Saan galing ang information nyo? Chinek po namin sa kanilang lahat. Chinek nyo sa? Malaysia po mismo. Apo. Saan po niyo chinek, attorney? Binerify po namin sa Malaysia at binerify po din namin doon sa mga Malaysian government? tatlong Malaysians na to. Doon sa tatlong Malaysians. No. Pinecheck Siyempre, namin. sasabihin sa inyo, ililigtas nila sarili nila. I mean, saan kung inyo ko ito? Malaysian government ba nagsabi ng mga... Pinecheck po namin yung records nila sa Malaysia. Yes. Saan nga? Sa Malaysia? Malaysian government or what? Sa Malaysian sa Malaysian government. Malaysian government. Ayun, Opo. linawin natin. Malaysian government. Okay. So, anong hinintay ho natin? Hinihintay na lang po namin yung pagtakbo ng kaso, no? After po kasi ng filing ng counter affidavit, we will be filing our memorandum. Mhm. And actually, I'm planning to file the memorandum either today or tomorrow. Usually naman we're given 20 days, but from the time that we filed our counter affidavit, but we want it sooner para po mabilis na po yung pagtakbo Yes, ng yes. pagdedesisyon sa kaso to. Sino ang nagpapakain sa So may kaso na. kanila? Kami po, sir. Aray ko. We took po Madami-dami yan. cognizance for all of them, pati po yung pagstay nila dito. Marami naman pera ang yung di umano ay pogo. Their mental health, pinacheck din po namin sila sa Siyempre. doktor. Oo. Kasi po, Nasaan para sila sa ngayon? trauma, eh. 42 pala ito ang dami. Nasaan sila ngayon? 41 po bali yung hawak namin. Wala na yung Indonesian, wala sa inyo, no? Wala po sa amin yan. Ay, nasaan sila? Saan sila nakakuan? Nandito lang po sa Metro Manila po, sir. Opo. So natapusin natin dito guys, no? Ngayon, panoorin natin yung isang video. Kasi magkarugtong to, no? Si Kabayan. Doon sa kanyang programa sa radyo. Ngayon, panoorin natin, kung i-debunk natin ngayon, sinasabi nila na wala pang kasong sinasampa. Di ba? Tingnan natin kung wala pa ba talagang kaso na isinasampa itong PAOK. Okay? Panoorin natin itong second video. Yusek Gilbert Cruz naman, ang Executive Director ng PAOK. Yusek, magandang umaga po. Salamat po. Good morning po, kabayan, saka sa nanonood po at nakikinig ng programa natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang sinasabi po ng Central One, nag-ooperate sila as business
process outsourcing BPO company. Tama ho ba? Yun po ang claim nila, kabayan, but yung SEC po nila and even po yung legal opinion po na pinasa po ng PAGCOR plus yung certification po ng PAGCOR, nakalagay po ron is the company is not a registered internet gaming licensee or authorized provider in this department. Yun ho ang sinabi ng PAGCOR. So hindi ho yung sa claim po nila, sabi ko nga, sa court na lang po nila patunayan na BPO po sila. O yan nga kasi, di ba? Sa korte na lang patunayan. Kasi sinasabi nila na BPO yan. Pero bakit may sugal? Bakit may may betting 'di ba? May betting app. At saka ayun nga. Bakit may wanted diyan? Ba't may fugitive diyan sa loob? O tinatanggi nila na wala silang alam, hindi pati do yung kumpanya niloko nila. Talaga ba? 'Di ba? Talaga ba? Hindi pa kilala yan nung Chinese na nagpa-interview diyan na parang may-ari. Na lumalabas na may-ari din ng ng Kamaya Coast. 'Di ba? Opo. Pero sinabi na ng PAGCOR. Meron pong legal opinion po ang PAGCOR and sa SEC po nila very clear naman po sa description na sila po ay isang offshore gaming operator. Pag BPO, saan sila dapat kumuha ng permiso? BPO sa PAGCOR po. Although tama po yung sinasabi nila na yung APAB po yung sa kanila po, talaga nagla-license din po sila dyan. But according naman po sa batas natin, kailangan po nila ng secondary license from PAGCOR. At yun naman po ang sinabi ng PAGCOR na wala po talaga silang license na kinuha sa PAGCOR. So dito lumabas na parang pabor pa sa investigasyon yung nilabas na video nila nila Joet Garcia na sinasabi ng PAGCOR na wala talagang lisensya na kinuha sa kanila. So, meaning, may pagka-illegal dahil although pwedeng mag-issue nga ang AFAB ng license, pero kailangan ng secondary, sabi ni Yusek Gilbert. 'Di ba? So, illegal. 'Di ba? Confirm na wala silang license from PAGCOR. Okay. Sabi ho ni attorney ay legal lahat yung mga manggagawa na ito na may valid alien employment permit at visa na legal. So ito na sa mga license ng yung working visa nitong mga 42 na foreigner. Ito yung sagot. Yun nga po ang pinagtataka namin, kabayan. Kahapon po kasi pinagre-report po sila yung mga pinasosoli po yan, pinagre-report po. Mga pinasosoli, yung 41? Yung yung 41 sa Bureau of Immigration, pinagre-report po yan kahapon. Hindi po sila nagpunta. Hindi nag-report? Hindi po sila bakit hindi kayo nag-report? Pinag-report naman pala kayo. Bakit hindi kayo nag-report? Dapat sagutin to ni attorney. Bakit hindi pinag-report? Diba? Bakit? Din po na may order din po na memorandum galing po kay Executive Secretary Bersamin kay Commissioner Biado na regarding po dun sa deportation po ng mga foreign nationals na nakuha ho during the operation dun sa Central 1. So kahapon ho hinihintay namin na mag-report sila at wala naman po yatang nag-report kahapon. Bakit ho ipa-report? Dahil illegal ba sila? Meron po kasi mga violations, kabayan. Meron po kasi silang na-inquest po kasi yan, kabayan. Na-inquest. Di may kaso nga sa immigration. So may kaso po sila sa immigration. At yung po kasi nila, kabayan, ang visa po nila supposed to be, kabayan, ay hindi na po yung alien employment permit. Dapat po, kasi dinowngrade na po yan. Dapat po tourist. So doon pa lang, may problema na sila. Itong 42 na foreigner na to. Kasi yung visa nila na alien, parang alien worker visa, na-downgrade na yan. Kasi nga, pinapasara na ni Pangulong Marcos itong mga pogo na ito. Diba? So doon pa lang may problema na, may kaso na. Kaya yung sinasabi nila na wala daw kaso, meron. Diba? Meron, Joet, meron. At yung mga, mamaya malalaman natin kung kakasuhan ba dito yung mga nag-ooperate nitong di umano ay pogo na ito dyan sa Pagak. Okay? Kasama kaya yung mga Garcia? Kasi dinidepend nila eh. Kasama kaya silang kakasuhan dito? Na lang po sila. Oo nga pala. Tourist po. Noong October 15 po. Ayun, nakalimutan ko. So dapat po, hindi na po sila nagtatrabaho doon. May utos nga. October 15, na-downgrade na yung visa nila. So hindi sila dapat nagtatrabaho pero pinagtrabaho pa rin nila. So doon pa lang, illegal na. Diba?
Oh, tuloy. Pala, Opo. lahat ng employment permit ay downgrade to, tawag dito, Opo, Tourist na visa sila. Tourist na lang. Opo. Tourist na lang sila, hindi sila pwede magtrabaho. Opo, yun nga ho, oh. yung iba po kabayan na Pogo worker nag-uuwian na ho ng kusa eh. Tataka na lang ho kami at Naiwan pa sila. nagtatrabaho pa rin po sila. Okay. Opo. Malakas. Baka malakas naman yung mga malakas yung may pogo, yung di mano pogo na ito, baka may kinakapitan naman kasi. 'Di ba, Congressman Abet, Joet, baka naman may kinakapitan kaya patuloy nagtatrabaho itong mga foreigner nito kahit na illegal na sila magtrabaho. Oh. Baka naman may malakas. Okay. Ay, yung si Handoyo Salman, yung Indonesian, nasa inyo daw. Opo, hindi ko po kasi pinakustodian. Kasi kabayan talagang hinahabol po ng Malaysian ng ano po. Hindi ko po pinakustodian. Why? So, ibig sabihin, kinokustodi sana. Pero sabi ni attorney kanina kasi, hindi talaga nila pinyansahan itong Indonesia na to, na wanted sa Indonesia. Kasi nga, may kaso. Pero bakit sinasabi ngayon ni Yusek na hindi nila talaga pinakustodi? So, meaning, tama ba? Meaning na parang kinokustodi, kaya lang hindi pumayag si Yusek. Parang ganun yung pagkaintindi ko, guys, ha? Parang ganun pagkaintindi ko. Sabi kasi ni attorney na hindi talaga nila ikokustodian kasi nga, parang niloko nga daw sila and yung company. And bakit yung sinasabi ni Yusek Gilbert Cruz na hindi talaga niya pinakustodi? Indonesian Embassy. Sa akin lang, opinion ko lang naman yun. So, ang Indonesian ay hawak ng PAOK. How about yung tatlong Malaysian po, Yusek? Nandun po, nasa custody po nila yon, nila attorney. Anong kaso ito? Anong kaso nila? May mga record po yun, kabayan. Oo, meron nga sa daw. Malaysia po. Meron nga May daw. mga record po yun. Okay, so hawak nila yan. Opo. So, paano yan? Hanggang kailan sila dito sa Pilipinas? Kung ang kanilang hawak-hawak ay tourist visa na lang. Ayun nga ho eh. Siguro, hihingan ko na lang po ng comment din po dito yung Bureau of Immigration kung ano po yung magiging sanction nila kasi hindi ho talaga nag-report kahit may sanction ng immigration. So, titingnan ko na lang po kung ano yung magiging hakbang. Di ba parang another violation yun? Contempt? Oo. Ay, ang sinasabi po ni attorney kanina, parang kinukuha ng BI ang mga tao na ito. Oho, tama po. Talagang pinag-re-report po uli eh. Kabayan, kaya lang ho, hindi ho talaga sila nag-report kahapon eh. Opo. Naka-recognize daw sila. Opo. Tama po yun. Parang yung kustodiya po sa grupo po nila attorney, opo. Okay. At guarantor din si Governor, si Congressman. Nandun din po yung pangalan ni Congressman, opo. O, paano? Anong hinihintay natin? Ano yan? Diba? Kung kakasuhan yung mga involved dito sa di umano'y pogo na ito, makakasuhan din kaya itong mga Garcia. Kasi todo tanggol sila eh. Diba? Anong gusto nilang isipin nating mga mamamayan? Na wala silang kinalaman dyan sa pogo na yan? Di umano? Ay pogo? Diba? So, kung may kakasuhan dyan, kasama kaya sila? Kasi baka mamaya, isa sila sa may-ari niyan eh. Kaya ganyan sila magtanggol dyan eh. Dami-dami ito. Sila daw nagpapakain. Opo, ang instruction po ng Executive Secretary, talagang pinakukuha na po yan for deportation, kabayan. Yun nga ho, kasi problema pa natin yung pakain dyan. So, tapos yung medical niyan, tayo ho talaga yung sumasagot niyan, kabayan. Okay ba? Sabi ni attorney sila, pati pagkain. Yung sinasabi ko po, kabayan, yung mga, kasi ho, may mga 700 po kaming mga foreigners dito sa amin po, ano. Tayo po yung nagpapakain doon, kabayan. Tayo po yung nagpapamedical, pag nagkakasakit po yan, tayo talaga. Hindi, gumagastos pa yung gobyerno natin para lang dyan sa mga foreigner na yan. Sumasagot lang. Even po yung mga naiwan nilang mga anak, kabayan, tayo po ang namumblema dito. May mga anak? Opo. May mga naiwan po kasing anak yung mga iba pong pinatiport natin, kabayan. So, sinong nanay nun? Opo. Mga Pilipina po. Ayun! Labi pala sila, labi ng pogo. Ay, naku, naiwan. Meron po kaming 15 bata ngayon na alaga, kabayan, na pinapagatas po natin, pinapapapers. Nasaan yung mga nanay? Yun nga ho, kasi imagine ginagasusan pa natin itong mga pogo na itong mga pogo employer. Pa-deport na po yung mga tatay nila. So, nakikipag-ugnayan na po kami sa DSWD kung paano po yung gagawin natin dito sa mga naiwan po nila. Ay, 15, madami-dami ito. Mga maliliit pa? Opo, karamihan mga sanggol pa. Sanggol? Ay, ang mahal ng gatas ngayon.
Yun nga ho, at least pinagtutulong-tulungan na lang po namin para ho naman hindi nila masabi na pinabayaan po Oo namin. nga, pero Yusek, maraming Pilipinong hindi kumakain. Eh sila, Tama, 'di ba? Tama si kabayan. Maraming Pilipino hindi kumakain. Pero itong mga foreigner na 'to, pinapakain natin. pinakakain Kaya nga ho, natin. kabayan, opo. Oo. Eh Tama kailan po ba yan, sila kabayan. aalis? Pag-uusapan na lang po namin ng Bureau of Dito lang sa Maribeles, dami nagugutom 'di ba? Migration kasi po magpa-file pa po kami kabayan ng kaso yung dito po sa Central 1 na to, papailan po talaga namin ng kaso. Hinahanda lang po namin kabayan. Opo. Tapos pag nagbigay ng ayuda, yung mga kakampi lang nila bibigyan. 'Di ba? Yung mga totoo nagugutom hindi nabibigyan. Yan kasi, 'di ba? Yan kasi nangyayari sa bayan natin. Kaya tayo mga taga Mariveles, tayo mga taga Bataan, mag-isip-isip naman po tayo. No, iboto natin yung tamang kandidato. Marami naman mga marurunong diyan eh. Hindi lang naman mga Garcia marurunong, no, na manungkulan. Marami. Huwag tayo papadala sa pera. Eh pero sabi ng meron daw silang motion para i-quash yung search warrant na ginamit ninyo noong October 31 at ideklara ng korte na invalid yung inyong raid. Opo, karapatan naman. Shoutout nga pala kay Madam Beth Santos ng dating mayor ng Pilar, no. Tumatakbo pong ngayon sa governor, no, dito sa ating probinsya sa Bataan, at sa kanyang anak na si Jonas Santos. Magandang hapon po sa inyo, magnanay. Po nila yung Opo, kabayan mag-fight po ng ganun. But actually, meron po tayong order ngayon na pinabubuksan na po ni judge ng court order po kasi po yung mga bolt po doon sa Yun. Ito opo, na yung malupit diyan. Maglalabas na ng court order na bubuksan na yung bolt do. Doon na makikita yung legalities nitong di umano ay pogo diyan sa Bagak. Yan hintayin natin. 'Di ba? Kasi lalabas yung mga documents Malamang may mga pera yan. 'Di ba? Bolt yan kasi ho, kailangan po natin makuha yung mga dokumento po rin nila doon. Okay. Ang binabanggit nila ay parang may authority sila sa ilalim ng Freeport, sa Freeport area sa Bataan. Yun ho yung pinagtatalunan kabayan, Kaya siguro magiging klaro po ito dun sa Executive Order number 74 na nilabas po kailan lang kabayan. Opo. Na nilalagay po doon, nakalagay po doon yung magiging specific jurisdiction po ng mga economic zones dito sa Pilipinas, kasama na po dyan yung mga PESA at yung ibang economic zones po. Opo. Ay tuloy-tuloy pa rin ba ang inyong paghahanap sa mga maaring nag-ooperate pa mga pogo? Hinihintay na lang po namin kabayan yung matapos itong taon kasi yun po talaga yung taning sa kanila na mag-wind up po sila o tumigil So sila. sana may isang maupo na congressman dito sa Bataan na baguhin na yung batas ng AFAB. 'Di ba? Alam naman po natin mga ka-BTP na ang AFAB po ay sakop ang buong Bataan. Kaya nga kita nyo, ang dami nagkakaproblema sa lupa. 'Di ba? Hindi lang dito sa Maribeles. Sa Maribeles, sobrang dami ng problema sa lupa dito. Ang daming nawawalan ng lupa. Ang daming napapalaya sa mga tinitirahan. Ngayon, dahil nga sakop ng batas ng AFAB Ngayon kung sana may isang congressman na manalo na amyendahan itong batas ng AFAB. Kasi kawawa naman tayo mga taga-Bataan. 'Di ba? Halos private na lahat. Yung mga lehitimo mga taga-Bataan, nawawalan na sila ng lupa. 'Di ba? Sabi nga ni Ma'am Beth Santos, halos San Miguel na lahat ang nakakabili ng mga lupa dito sa ating probinsya. No? So sana nga po may isang congressman na manalo na hindi kakampi ng mga Garcia para naman maamyendahan itong batas natin ng AFAB. So yun lang naman mga ka-BTP at sa ating mga ka-MUG. Muli, isang magandang hapon sa inyo. Na eto po sinasabi kasi nila na wala namang kaso. Meron. Kakasuhan yan. Hindi pwedeng wala kasi hindi pa tapos yung investigation Hindi ka naman pwedeng magkaso. Alam nyo kasi, pag magkakaso tayo, limbawa, at tayo na lang sa individual, pag magkakaso po tayo, sisiguraduhin natin na yung ikakaso natin ay papasok. Diba? Mangangalap tayo ng ebidensya, mangangalap tayo ng mga testigo, at yan ang ginagawa ng PAOK ngayon. Kaya hindi pa nila na isasampa itong kaso kasi sinisigurado nila na shoot itong mga kakasuhan nila dito sa di umano ay pogo dyan sa Bagak Bataan ay pinagtatanggol o dinidepensa nitong mga Garcia. Okay?
So yun muli, isang magandang hapon sa inyo at siyempre huwag natin kalilimutan, minsan lang tayo mabubuhay, piliin natin maging tama at mabuti. Maraming salamat po. Bye-bye.